Kamusta po kayo mga kababayan? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po ay mag-umpisa na. Komentuhan po natin mga tambay ang nangyayari po sa ating bansa, lalo-lalo po sa kahirapan po na dinadanas po natin ngayon. At komentuhan din po natin ito pong gasoline boy na pinag-uusapan po ngayon sa social media. Dahil daw po may sense, meron pa raw sense yung sinasabi ng gasoline boy kaysa po dito sa tinatawag na presidente na bangag ayon sa kanyang ate. At siyempre, painggan din po natin panoorin yung balita na grabe na po ang itataas ng mga bilihin, gasolina, at lahat po ay magtataasan mga kababayan. Unahin po muna natin itong gasoline boy na kababayan natin na may sense pa mga kababayan, kisa po sa tinatawag na bangag. Unahin po natin pakinggan ito at isunod po natin ang malaking problema po, lalong-lalo po sa nalalapit na sobrang taas na naman at pahirap po sa ating mga Pilipino. Ito po si Gasoline Boy. Yung nakakaalam lang. Hala ka. Viral ngayon ang isang gasoline boy versus Ferdinand Marcos Jr. Sino kaya sa kanila ang may sense na sagot? Panoorin, alamin at ikaw na ang humusga. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. So yun na lang. No, wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag-allow tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible tayo. May pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, basete na ang sigalot sa Middle East, aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback. Pero as of now, nawala talaga. Yes. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system. Bago maramdaman the consumers, maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan. Pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is in that area. So if you think about it, yung mga barko na parating na rito, papunta, mag-deliver ng mga goods, they are still traveling. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil shock or price shock to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong naramdaman ng taong bayan. Tanong sa viewers, ikaw sa tingin mo, sino ang mas may sense o mas matalino ang punto? Comment your thoughts. Like, share at follow. Pambihirang buhay ano. Tinalo pa nung kababayan nating gasoline boy. Mga kababayan, pagdating po sa pagpapaliwanag ng problema ng produktong petrolyo sa ating bansa. Ibang klase ka, Mr. President. Kaya ka tinatawag na bangag ng iyong ate. At ito po mga tambay ay isa pang problema natin na kinaharap. Dahil tataas po ang gasolina, diesel, yung petrolyo. Ito na po ang kasunod niyan, mga kababayan. Sunod-sunod na pagtaas at syempre po marami pa po na pagtaas. At grabe po ang pagtaas ha. Grabe po ang itataas po ng gasolina at diesel. At syempre, kerosene. Ito po ayon po sa balita, mga kababayan. Grabing pagtaas. Puking ina mo, paldo! Nakakalula ang posibleng taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng oil industry sources, mahigit 15 pesos ang imamahal ng kada litro sa diesel
habang lagpas 7 pesos naman ang sa kada litro ng gasolina. Epekto pa rin yan ng gulo sa Middle East. Pero hindi pa naman daw pinal ang taas presyong iyan. Gayunpaman, sabi ng Energy Department, may kalakihan ang susunod na oil price hike. Ang konsuelo, hindi raw yan magiging isang bagsakan. At yan po ang tinutukan ni Joseph Morong. Ihanda na ang inyong mga bulsa dahil ayon sa oil industry sources na nakausap ng GMA Integrated News, lampas 15 pesos kada litro ng diesel at lagpas 7 pesos naman sa kada litro ng gasolina ang pwede maging taas presyo sa susunod na linggo. Base raw yan sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo. Kaya posibleng hindi pa yan ang final na adjustment. Ayon sa oil industry sources, yan ay dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng kada bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa giyera sa pagitan ng Amerika at Israel kontra Iran. Kahapon nasa $145 na ang kada bariles ng diesel at aabot na sa $100 ang kada bariles ng gasolina. Nakabantay ngayon ang Department of Energy sa presyuhan ng krudo sa world market. Bagaman tumanggi muna ito na magbigay ng tansya kung magkano ang itataas ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ang MAPSO, tuloy-tuloy yan. Medyo may kataasan pero again, hindi ho yan ang inaasahan natin. Natatama sa atin dito sa pump price. So, hintayin na lang talaga ang end of this week. Yan po mga tambay, grabe. Alam naman po natin, pag tumaas po lahat, ang sinasabing yung pagkauna pong tumaas yan, gasolina, diesel at kerosene, ano po ang kasunod niyan? Lahat na po ng bilihin tataas, pati kuryente. Lahat po ng pinaggagamitan ng gas, lahat ng gumagamit ng petrolyo, kerosene at gas, mga kababayan, grabe. Lahat po ay magtataasan. Wala pa pong binibigay na ginhawa ng mahigit 3 taon, mag-4 na taon na ang gobyerno na tinatawag na bangag. Puro kahirapan ang ibinigay sa mga Pilipino. At sila lang po ang napakasarap ng buhay, ang mga politiko, lalong-lalo yung mga magnanakaw. Pero tayo, puro tayo pinapatay unti-unti. Pinapatay tayo unti-unti sa ginagawa po nilang pagtatrabaho para daw po mabigyan na magandang buhay ang mga Pilipino. Kawawang Pilipino, mga kababayan. Yan po. Nakita nyo po, 3 taon, mag-4 na taon na walang nagawa, ni hindi man lang naipababa, wala pang gyera. Hindi pa nakakagyera, ay hindi na po nagawa ng paraan ang mga paghihirap ng mga Pilipino. Ngayon pa, paano mo magagawa ng paraan yan? Kung yung walang gyera, wala ka halos nagawa. Puro pamumulitik at korupsyon. Ngayon pa. Ngayon ka pa, may magagawa. Kung yung walang gyera, wala ka nga nagawa sa kahirapan ng taong bayan. Hindi po ba? Ngayon pa, mga kababayan. At sasamantalahin naman po talaga yan. Sasamantalahin po yan ng mga oligarkiya na pagkakitaan ng husto di umano. Ito pong gyera. Hindi kaya? Kaya nga po hirap na hirap po ngayon at talagang ang mga gasolina at diesel ngayon at kerosene ay hindi ka na pwedeng bumili ng sinasabing mas marami at tansyado na lang. At karamihan pa ng mga gasoline station ngayon ay walang tindang gasolina o diesel. Hindi po ba? Kawawa po ang mga Pilipino. At tuloy-tuloy po ang kahirapan natin na talagang yung sinasabing yung binagoong ang Pilipinas, lahat tayo yayaman. Hindi totoo yun. Sila lang ang yayaman. At dito naman po mga kababayan sa ating kababayan na gasoline boy ay talagang mas may sense pa siya. Di hamak na may sense pa ang sinasabi niya. Kisa ron sa sinasabing bangag ng kanyang ate. Ibang klase, no? Tinalo ka pa sa pagpapaliwanag kung bakit wala at mauubos ng stock ng ating reserve na gasolina o diesel o petrolyo. Tinalo ka pa. At sinasabi pati pamamaraan, kung makakaangkat tayo dito po sa Asia, yung mga may gas o may mga diesel,
Di ba? May mga langis. Baka sakali na hindi tayo kapusin. Samantalang nung nagsalita na yung tinatawag na bangag, nagkakanda buhol-buhol na at wala ka na halos maintindihan sa kanyang mga paliwanag. Mga kababayan, talagang pagka minamalas ka, yun lagi po natin sinasabi, pagka minalas ka, daig mo pa nasunugan pagka nagkaroon ka ng ganitong gobyerno. Di umano. Yan po mga kababayan, ang ating pong bubunuin at panibago, tuloy-tuloy na paghihirap at sama ng loob. Samantalang ang pera ng taong bayan ay nilalagay lang sa maleta at pinagpaparti-partihan. Ayon po yan sa ating mga ex-marine. Unbelievable. Taste po mga kabayan, at syempre po, kailangan po natin gumawa ng paraan, at syempre po, lahat ng pamamaraan ay gawin na po natin. Wag lang po tayong gagawa ng masama. Di bali po tayo magdikdik o magdildil ng asin. At syempre kung may mga bakante po tayong mga space o mga sinasabing pwedeng tamnan ng mga halaman kahit sa paso o kahit sa mga galon, balde, di ba? Yung mga sira-sira nating mga drum ay pwede po tayong magtanim dahil talagang magtataasan po lahat, hindi lang ang bigas. Lahat ay tataas. Lalong-lalo po kasama na po ang gulay, karne. Hindi po ba? Baka nga pati noodles sa sardinas ay tumaas na rin na pagkain po natin. Unbelievable. Yan po ang napala natin. Nabigyan po tayo ng ubod ng galing. Ubod na galing na pamahalaan pagdating po sa maleta. Thank you po mga kabayan, at tis-tis lang po tayo. At syempre po samahan po natin ang dasal at panalangin na tayo po ay makaraos sa araw-araw. At syempre po, sama rin po natin sa dasal na maingatan po tayong lahat at ang pamilya Duterte at ang ating po mga ex-marine, soldiers ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At ganoon din po ang pang-araw-araw na pag-iingat sa ating Vice President. Maraming salamat po sa inyong mga dasal, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like and share. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Eric Hershey ng Canada, Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Gay at Shena, Balance Vision TV, at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan, at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At muli po mga kabayan, tis-tis lang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!